Magandang gabi mga kaibigan na nanonood ito sa ating programa sa Punto por Punto Healing Review with Reverend Father Darwin Gitgano. Sa pagkakataong ito po, ang tampok po nating video ay yaong pong taga Sultan Kudarat kung saan dumanas siya ng matinding paghihirap gaya ng hirap sa pagtulog. No? Hindi siya komportable sa bawat gabi ng kanyang buhay, hindi siya makatulog ng mabuti, laging para bang balisa, lagi siyang balisa sa kanyang araw-araw na gawain, araw-araw na pamumuhay. Dumating yung araw na kanyang natuklasan ng dahilan pala ng kanyang matinding paghihirap ay ang demonyo. Yan ang ating tampok sa video na ito. Healing Review with Reverend Father Darwin Gitgano. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang galing po tayo nag-exercise. Tatlo yung in-exercise ko sa araw na ito. And then papunta din tayo sa sports and evangelization. Magdaos tayo ng misa, but before that, kasama natin si Brad Junay Van, galing sa Sultan Kudarat ba yan? Saan? Kulaman? Maraming magkukulam doon? Kulaman, Senator Ninoy Aquino. Kulaman. Yung pangalan ng Kulaman. Senator Ninoy Aquino. Siya po ay 4 na taon na yung ulo niya. Ano yung experience mo sa ulo mo, bro? Parang minamartilyo. So, ano ba yung na-experience mo na parang minamartilyo yung ulo mo? Hindi ka makatulog. Hindi makatulog. Kung hindi ka mag-rosaryo, hindi ka makatulog. So, hindi ka makatulog kapag hindi magro-rosaryo, bro? Hindi pa. Kailangan mag-rosaryo ko. Mag-debosyon muna ako kay Mama Mary para makatulog ko. So, kung magro-rosaryo ka, makatulog ka straight? Pagkatapos ko ng rosaryo, magtiga ako. Rosaryo pa rin ako para makatulog ako. Pero pag banda mga alas 12, makagising na naman ako. Pag alas 3, makagising na naman. May oras na makagising ka. So, ang pag-ano ko, kaysa ang patuan ng kunakuan ng uma. Farmer ka, bro? Farmer sa uma. Nagtanong ko kape. Tapos, nagluhod ko kay Mama Mary. Naman kay Mama Mary. Kaya kuma, may balik ko rin mo sa simbahan, tabangin ko, tagay ko, guide. Na makabalik ko. Hindi pa ngayon ako, yung ulit ko sa mga kumawa, naman ko yung balay. Nangayo ko, hingi ko, kung matulugan niya ako, kaya mag-rosaryo ko, para kaway sa amok. Kitagaan man, lidungog man si Mama Mary ang pagampo. Ito nga, pagpunta ko dito sa Bohol, naghingi ako kay Mama Mary. Naghingi ako kayo sa harap na Mama Mary. Kuma, wala akong pera, ma. Gusto ko maayo. Gusto ko tabangan akong pamilya. Kaya wala din may maduulan yung mga solusyonan sa mga problema. Ito nga, ningadto ko, naglaba ko sa isa kasityo na may negosyante dito. May ko, sir, pwede ko mangutang ni mo kwarta kay ako lang bayaran og kape. O ang kape. Makarbis mo sa semana.
Yan siya pilay mo baon, yan ko 15 lang sir. Ay siya sa kuha, mata ko pero tubuan gina siya nimo, wala pa sa kabulan. Pero ako wala na ko daw nga tugutan mo gitagaan ko niya. Kaya naman siya nga tugutan ko mo ato kagpuhol. So nangutang ka ng 15,000 para lang makapunta dito? Oo, utang 15,000. Dahil hindi mo matiis yung karamdaman mo. Pumunta ka ba sa doktor? Pa-check up ka sa ulo mo? Oo. So anong sabi ng doktor? Ang sinusitis lang. Sinusitis. Oo. Pero ang iba lang ay may makatubo sa mga sa katawan mo. Sa katawan ko. Hindi malo tapos parang binabarina ang likod ko. Parang may mga langgam na kumakagat. Mga langgam na kumakagat. Kaya ako siguro, panahon na siguro nga nangayog tabang kay Mama Mary, matabangan dito kay dako kay kong problema, di sa kay kong pamilya. So, naka-apekto yung karamdaman mo sa trabaho mo? Oo, sa trabaho. Yung katrabaho kayo. Tanan, naka-income ko sa kapi last year, 100,000. Kaya? Tapos, akong ipinansa akong natingala ko, na failure, tanan, wala di ko inakuha, na kay ilaga. Natingala ko. Pero nakahilak yapon ko, pero wala ko nagbiya rosaryo. Rosaryo nagyapon ko, minsan maging plano nimo sa akong kinabuhi. Mga Mary? Oo, ngayon pa mga Mary. Dugay na kabalong magkakadugay di akong pag-an. 4 years na, no? 4 4 years na. At alam niyo mga kapatid, during sa prayer natin, ngayon lang tayo natapos, no? So, ngayon bro, kumusta na yung karamdaman mo? Dahil wala siyang tigil sa pagsuka ng mga sticky saliva, no? And then, while nagpatuloy tayo sa pag-pray sa kanya, lagi siyang sumusuka. At ngayon bro, kumusta ka na? Naman. So, nag-improve. So, yung katawan mo ay mabigat. Pag-rating mo dito, mabigat. Pero ngayon magaan na. Magaan na. Wala kang pag-asa nga, puro kami negatibo sa kinabuhi. Dahil muntik ka na magpakamatay kagabi. Ang plano ko, anak ba, dami na kayo. Kahit kagabi, nagplano siyang magpakamatay, di ba? While nag-fill up sa mga questionnaire. Hindi ko maka-fill up. Dahil hindi siya maka-fill up, hindi siya makatapos sa pag-fill up. Nasarap na magpakamatay. Ang istorya na ako sa inyo, ayaw gid mo, kanikamot gid mo nga, ayaw mong hawa sa atong tinuod nga tuan, pagtuluan. Kaya ako, nakain ko sa kagalingon. Hindi po na ako baso lang girikanan, kay pobre gid mi kayo sa tunga mo sa lasang among lugar. Niya among sibahan, maura kit itong karaliyon nga nakasulod dito. Niya karon nakabalo ko sa maturan na naningkamot ko nga manging Katoliko ko, pero kung di karon di ko makaingasyon nga Katoliko ko kay sa ibang hitang ko nabunyagan. Kung gusto ko maningkamot nga mabalik ko sa maturan. Sa simbahan. Ako naningkamot ko di lang para sa kagalingon tod layo ang buhol. Kay naluoy po ko sa akong kapailyano. Kaya may laing patambanan, maglain, albularyo, maghaladalan. Iyaw silang manok nga dinasinan. Then ningkamot ko, magikan ko itong Domingo, simbahan ako. Iyalan ako kung kinabuhi sa simbahan, aron lang sa kaluwasan ng tanan. Ikaw bisang layo ang buhol, maningkamot ko. Kaya ako, nakita na ko nga, hindi ko gusto nga kung kuhan niya mga impyerno ng tanan, napasadaan na ako. Kung naningkamot ko, bala makurot akong propidad, di bali na ko, kaya di mapod ang una-una, di man ako Iya mo na sa Ginoo na ano ko. Alay mo sa Panginoon. Oo, ihalay mo sa Ginoo. Pero ngayon bro, may parang martilyo pa ba na... Gamay, wala na pa. Wala na lang. Gamay, magmulmul na lang siya. Pero wala nang parang martilyo. Wala na pa. So, kagabi mga kapatid, sabi niya sa akin, at sabi ni Brad Fred na negatibo na yung isipan mo. No? Wala na daw siyang pag-asa. Pina-fill up lang natin, hindi pa siya nakatapos. Dahil may mga nag-disturb sa isipan niya while pinaprocess pa natin siya sa pamagitan ng narrative. Mapa-fill up niya dahil bago lang siya dumating. At sabi niya ni Brother Fred na ang sarap ng mamatay. No? Dahil wala ng pag-asa itong karamdaman ko. No?
Pero ngayon, nag-uusap kami kagabi na yung parang martilyo na ang sakit. Grabe yung sakit, bro. 4 na taon. 4 na taon. Titiis ko. Tinitiis niya, no? Pinapako ng parang lansang. Pag nilansangan ng ulo ba? So, para daw pinapako yung kanyang ulo ng mga martilyo, no? So, for 4 years. Ilan na yung albularyo na lapitan mo, bro? Nakalapit ka ba? Dagan marami yung nalapitan ko kasi siyempre gusto ko ng healing. Yung anak. Pero dati, last time, una ko nakundulan ng si Brother Windel. Deliverance. Oo, yung ito gusto ko sa amis. Deliverance minister. And then? Wala po ko nakuha. Tapos yung ito po kay Father Balungkit sa Alamada. Tayon, mauna ning last, yung naitabo. Totalan niya antos na ko silang rosaryo. Mo yung sa akong lasang man to, mag-ano ko, lamin na kay pero walang ko nagbiag rosaryo. Rosaryo lang gigawin ko, pamawala man, pero ang kasakit sa imong ulo. Nandyan pa rin. Naagyapon. Always nga, murag ginapako. Pero ngayon, nandyan pa ba? Mayroon pa, pero hindi na kayo, hindi ko tulad kahapon na parang wala. From 1 to 10, ilang grade na yung improvement? From 1 to 10? Mga 7 na yun. 7 na. So, kagabi pa natin in pag-pray. Pero yung kulang mo, yung solemn renouncement na ibibigay ko sa kanya. So, mga kapatid, mabibigay ko sa kanya yung solemn renouncement niya dahil yung papa pala niya ay may kapangyarihan din, may orasyon din. So, dapat buong pamilya magsagawa ng renouncement. Dahil katulad niya, na yung mga tumutusok, may kumakagat, walang findings yan sa doktor. Pero during sa prayer natin kanina, especially ibigay mo yung prayer ko, Nay? Okay? Especially the curses, ito yung pinig-prayer natin sa kanya. So, ganun. Bigla na siya, no? At sumuka siya ng grabe. Mga bilog-bilog na laway. Malapot. Malapot. Ito yung pinag-pray ko sa kanya, yung curses. Dito siya mag-react, mga kapatid, ganun. So, bago lang tayo natapos, mga kapatid, no? At hindi pa dandahan pang lumabas yung mga unclean spirits sa mga curses niya. Ito yung pinipray natin, prayer of exorcism for those impassioned or imprisoned by demons and every manner of demonic illness or control by Saint Basil the Great. So ito po, hindi ko pa natapos yung prayer natin. Bukas ay ipag-pray ko naman ito sa kanya. And then itong evil eye, other Eastern Catholic prayers to break the power of any magic and diabolic action. Itong tinatawag na evil eye, no? Can be used to neutralize potions or yung gayuma or any cursed object that has been ingested, yung pinainom, no? yung curses through food and through drink. Dito sa prayer nito, ang ganda nito, dito siya nag-react, mga kapatid. Whether, sabi dito, ito yung prayer, I exorcise you in the name of the Holy, indivisible, life-giving, and consubstantial Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of all the saints of heaven, that this spell never more be made to the servant of God, whether through food, whether through food or drink. Dito siya mag-react, mga kapatid. At ngayon, from 1 to 7, mga kapatid, higit na sa kalahati yung natawid natin, bro. At hindi pa siya nagsagawa ng solemn renouncement. So, ang gagawin niyan ngayon, magpatuloy pa siya mag-solemn renouncement in front of the Blessed Sacrament, mga kapatid. Kung walang Blessed Sacrament, ang parokya ninyo in front of the tabernacle. At kung wala kayong ibang, malayo kayo sa simbahan, in front of your altar. No? Yung patron natin, doon tayo haharap. So, ngayon bro, ano yung na-feel mo ngayon? Na from 1 to 10, 7 na yung improvement. Liwanag ng isip mo. Parang maliwanas na. Parang wala nang nagsabi sa salita mo na ganyan ka, parang wala ka nang kwenta, wala ka nang magagawa. Parang lahat na lang reject
Yung nasa isip mo. So ngayon mga kapatid, maaliwalas na yung isipan niya, no? Kagabi, so kung hindi hindi nag-approach si Brother Fred sa atin, so doon nawalan na siya ng pag-asa. Ang sabi niya, uuwi na ako. Pinapill up ka pa namin ng para mag-guide ako ano yung dadasalin ko dito, no? Pero nag-react na siya sa curses. So din po ang katotohanan, merong mga tao na kahit wala tayong ginagawa, meron silang mga negatibo. At hindi lang ang mga tao, yung mga espiritu na nakatira sa mga puno. No? Mga espiritu na nakatira sa infested na lugar, doon sila. No? At kung dadaan ka doon, bibigyan ka ng sakit. Or sa mga mangkukulam, sa mga mabarang. So dito po, nagtayo ang Panginoon ng Iglesia to protect all of us. So kung nandito ka sa tunay na iglesia, then you increase your knowledge, you increase your strength, strengthening your will. So marami tayong matutulungan. Ito din si brother, galing pa sa Sultan Kudarat, no? So layo. So nangungutang lang siya para makapamasahe papunta dito. 15,000 yung utang niya. And then sa awa ng Diyos, in God's time, bubuhos yung grasya sa Panginoon dahil ito na yung simula, kapatid. Ibibigay ko sa kanya yung solemn renouncement. Bawat isa sa atin, pati si Father Darwin, need of solemn renouncement. Dahil kapag hindi natin gagawin yan, posible atake doble yung ating kaaway. Pero kung dagdagan natin yung pananampalataya natin, matutulungan natin yung sarili natin. Makatulong din tayo sa maraming mga tao, bro. So ano yung mensahe mo, bro, sa mga nakikinig natin ngayon at sa realization mo na grabe yung improvement sa ulo mo, no? At sa isipan mo na maliwalas na. Bro? Ang masabi ko lang sa inyo, pasensya kung medyo mahaba-haba. Ang sabi ko, kung magbala kayo maging like ko, dapat consult nyo muna sa mga parents nyo kung Katolik ba talaga ka nabinyagan or sa iba kang dapat i-consult nyo kasi ito ang nangyari sa aking buhay. Ang nagbinyag sa akin ibang sekta at nagkumpirma. Kaya ngayon, hindi ko ma-sure nga ako as Katolik na pure. Pero dati akong nag-like ko ako sa Katolik 10 years. After na 10 years, dumating yung sakit ko. Siguro, nakita ng Diyos na maganda naman ang intention ko. Siguro, may kulang na siguro akong sakramento. Kaya, mag-ingat tayo, no? Masabi ko lang sa inyo, lagi lang tayo magmahalan, lagi natin, tingnan natin ang ating kapwa, na palagi tayong kawaan natin sila. Huwag natin tawanan kung may problema sila. Dapat tingnan natin sila na mahalin natin, kahit hindi natin sila kilala. Tingnan lang natin sa lahat na tao na si Jesus yang nangailangan ng tulong natin. Ako kahit mawala man ang sa akin, financial, ako may kunti akong pagkabuhayan, kape sa aming produkto, kahit na mawala, okay lang. Ang importante sa akin, matulungan ko mga tao balang araw, hindi man sa ngayon, pero dasal ko sa Panginoon na sana hindi tayo magkumpiyansa sa ating sarili na okay lang tayo, wala tayong karamdaman, o may karamdaman man tayo. Huwag tayong maya sa ating kaparian, no? Lumapit. Kasi ang pari natin, lagi yan sila nagmamahal sa atin. Pero sana, ang masabi ko lang sa inyo, huwag tayong magpensa. Suriin lagi ang ating sarili na iwan tayo sa buhay natin na maging mabuti sa ating kapwa. Kahit ganito man nangyari sa buhay ko, 4 years, parang binubukbok ng martilyo ang ulo ko. Hindi ko rin alam kung saan kung nakuha ito. Pero siyempre ako, inaamin ko sa sarili ko, sana ako makasalanan. Tao lang ako na katulad nyo. Kailangan po sa atin improve ang love sa kay Kristo. Maraming lang salamat sa inyo pagtanaw. Salamat, bro, ha. At pasalamat tayo sa kapatid natin. Dito din si bro, ano, bro? Kervin, isang ex-seminarian at kasama ba kayo? Sa Jinsan ka? Sa Digos, no? At si bro ay
Masaya ka ba ngayon, bro? Nakakapunta ka dito? Opat. Mm. Sa kwanta, walay kabutangan. Makakatawa ka na. Di man mo Anong una? Hindi ka... Hindi ko ganahan mo katawa. Kanang malipay. Hindi ko ganahan. Pero ngayon, tuwang-tuwa ka na ngayon. Ano ka sa imong kan? Maka-smile ka ginagmay na matamat. Kaya di man takuan panatik. Anak lang. Muna nga strong lang kita, maningkamot ta. So, kailangan kita nga magsimbag yun, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Importante yun na. Kaya kita tayong lahat ng mga tao, number one, may purpose talaga tayo sa Panginoon. Nabuhay tayo di para sa ating sarili, kundi para sa iba. Kaya, ano ko lang sa inyo, masasabi ko lang na sana, di tayo mawala ng pag-asa. Kasi, ang Diyos lang ang may pag-asa lagi sa ating buhay. Isipin natin yan palagi na hindi mo tayo karapat-rapat para sa Kanya, pero tinuturing niya tayo na may karapat-rapat. Kaya ako masabi sa sarili ko, blessed pa rin ako ng Diyos kahit hindi ko man natanggap ang ibang masakramento, blessed pa rin ako. So, pupunta ka sa bro, sa Paris Priest mo para pabigyan ka ng advice, ng pastoral advice. Lapit ka, dahil laiko ka nung una, pero hindi pa sure na nabinyagan ka ng Trinitarian formula. So, maghingi ka ng advice sa mahal natin na pari, sa parokya mo, and then sundin mo yung ipagawa ng pari sa'yo para maging ganap ka na Katoliko, no? At sa pamagitan din ng programa natin, nakapakinig siya. Yung papa niya ay may orasyon, di ba? So, I hope may orasyon din. Gagaling yung mga tao. Maraming tao din magpagamot sa kanya. Marami din pa. So, noon ng panahon. So, isang albularyo yung tatay niya at ngayon, nag-surrender siya si bro at hindi pinasa sa'yo. Wala. Pero buhay pa yung tatay mo. Buhay pa, pero hindi siya nakakita. So, advice mo siya na i-renounce niya yung mga occult niya, ha? Okay. At wala na tayong oras, mga kapatid, dahil pupunta pa tayo doon sa Malinaw East. Marami ng mga tao naghihintay sa atin. At salamat sa Panginoon na sa kunting panahon ay nakapag-share tayo sa ating programa at si Brad Junayvan Langi na malaki yung pagpasalamat niya at yung mukha niya ngayon maliwalas na. Nung kagabi mabigat itong mukha niya, hindi ma-describe, no? Yung tulala. Aling tulala at hindi makausap ng diretso. Pero ngayon, mga kapatid, ay magaan na yung katawan niya. At yan po, dahil sa grasya ng Panginoon. So, bro, tatapusin natin ito sa 3 o'clock prayer natin. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. You died, Jesus, but the source of life, flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up to the whole world, a fountain of life, immeasurable divine mercy. Cover the whole world and empty yourself out upon us. All blood and water, which flowed at the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son,